Sabay-sabay tayo sa munti nating tahanan. Tuklasin ang mga lihim. Halina't pag-usapan natin. Bawat kwento may hiwaga. Mag-aral tayo't magbasa. Makinig at magbahagi. Magsaya't ngumiti. Sumayaw, paglaro, kumanta. Matuto tayong sama-sama. Wee! Kaharian, wika. Harian, kaharian, wika. Harian, wika, harian. Ipagpatuloy natin ang pagsasanay ng pagsusulat ng kabit-kabit. Pero bago yan, alamin muna natin ang tunog ng mga titik na ito. Ito ang titik I. Ang tunog ng titik I ay E. E, E, E. Tingnan niyo ang bibig ko. E, E, E. Ito naman ang titik U. Ang tunog ng titik U ay U. U, U, U. U, U, U. Ito naman ang titik T. Ang tunog ng titik T ay T, 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 T. Ngayon, isulat na natin ang mga titik. Ito ang titik I. Ganito isulat ang malaking I. At ganito naman isulat ang maliit na I. Ito naman ang titik U. Ganito isulat ang malaking U. At ganito naman isulat ang maliit na U. Ito naman ang titik T. Ganito isulat ang malaking T. At ganito naman isulat ang maliit na T. Bumuo naman tayo ng mga salita gamit ang mga titik na ito. Ang unang salita ay ate. A, T, E. A, T, E. A, te. Ate. Ngayon, isulat naman natin ito ng kabit-kabit. Ang susunod namang salita ay mesa. E, S, A. E, S, A. Mesa. Mesa. Ngayon, isulat naman natin ito ng kabit-kabit.
Ngayon, subukan nyo namang basahin ang salitang ito. Buto. B, U, T, O. B, U, T, O. Buto. Buto. Ngayon, isulat naman natin ito ng kabit-kabit. Mahusay! Ngayon naman, subukan nyo namang basahin ang salitang ito ng kayo lang. Mata. M, A, T, A. M, A, T, A. Mata. Mata. Ngayon, sabayan nyo naman akong isulat ito ng kabit-kabit. Magaling! Subukan nyo ring magbasa at magsulat ng mga salitang nakikita nyo sa paligid, ha? Dahil sa malapit na ang araw ng mga ina, naisipan ni Ginang Reyes na magpagawa sa kanyang klase ng espesyal na liham para sa mga ilaw ng tahanan. Gamit ang mga makukulay na papel at iba pang gamit, nagsimula na silang gumawa ng liham para sa kanilang ina. Gumupit si Kiko ng iba't ibang mga hugis mula sa mga makukulay na papel. Mayroong parihaba na asul at hugis puso na kulay pula. Maya-maya pa, bumuo na ng disenyo si Kiko gamit ang mga ginupit na hugis. Pagkatapos ay nagsulat na rin siya ng mensahe para sa kanyang ina. Mabilis ding nakagawa si Mika. Habang si Mia naman ay halos wala pang nasisimulan at problemado. Nilapitan siya ni Ginang Reyes at pinaalalahanan. Tandaan na ang kahusayan sa paglikha ay makakamit sa sipag at tiyaga. Kailangan ng pagsasanay sa kahit anong gawain. Ang mahalaga ay magsimula. Napangiti at napatango ng ulo si Mia sabay kuha sa kulay pulang papel at kumupit ng iba't ibang hugis. Ilang oras ang lumipas, sabay-sabay silang nagpakita ng kanilang gawa. Ito ay mga makukulay at naggagandahang liham. Pag-uwi sa kanilang mga bahay, agad nilang inabot sa kanilang mga ina. Natuwa ang mga ito, sabay yakap sa kanilang mga anak. Masaya si Mia na nakinig siya sa kanyang guro at bilang pasasalamat, naisipan niyang gawan ito ng regalo. Pero hindi lang basta regalo. Naisipan niyang gumawa ng espesyal na bulaklak para sa guro. Nangolekta siya ng dyaryo at hinugis ito na parang mga bulaklak. Kinulayan gamit ang pintura at pinagdikit-dikit. Dinagdagan pa niya ng makukulay na disenyo. Kinabukasan ay inabot niya ito sa kanyang guro. Tuwang-tuwa si Ginang Reyes sa regalo ni Mia. Siya ay nagpasalamat sa kanyang estudyante na nagpakita ng pagiging malikhain at kahusayan sa kanilang mga gawang sining. Mahalaga na kahit sa simpleng paglikha ay mapapakita natin ang pagmamahal sa iba. Pangalang Pantangi. Ito ay tiyak na ngalan ng tao, hayop,
Bagay, pook, o pangyayari. Nagsisimula ito sa malaking titik. Bilugan natin ang mga pangalang pantangi sa mga sumusunod na pangungusap. Pinsan ko, si Lolita. Ano ang pangalang pantangi sa pangungusap na ito? Lolita ang pangalang pantangi. Tiyak na ngalan at nagsisimula sa malaking titik. Nakatira sila sa Bulacan. Ano ang pangalang pantangi sa pangungusap na ito? Bulacan ang pangalang pantangi. Tiyak na ngalan at nagsisimula sa malaking titik. Pinakain ko si Buknoy. Ano ang pangalang pantangi sa pangungusap na ito? Ang pangalang pantangi ay Buknoy. Si Ginang Reyes ang guro namin. Ano ang pangalang pantangi sa pangungusap na ito? Guro? Hindi itong pangalang pantangi. Ginang Reyes. Ito ang pangalang pantangi. Namasyal kami sa Rizal Park. Ano ang pangalang pantangi sa pangungusap na ito? Alin dito ang tiyak ang ngalan at nagsisimula sa malaking titik? Rizal Park. Pangalang pantangi. Lolita, Bulacan, Buknoy, Ginang Reyes, Rizal Park.